nagpa-review nga po ng Supreme Money. Nagbabalak po kasi akong umutang kaso wala akong trabaho. Salamat po. So kung nakita mo na din yung ads na to online, kung saan pwede ngang makapag-loan ng 8,000 up to 20,000 pesos, 91 days up to 180 days. Kaya kailangan talagang reviewin. So sasabihin ko din dito kung ano na yung mga na-experience ng ibang nakapag-try na, kung nagpo-post ba to online, kung may pananakot ba dito in case na hindi ka agad makapagbayad, at kung magkano nga ba talaga yung unang ipapautang sa inyo and kung gaano katagal. So lahat ng yan malalaman natin dito at wag na wag ka munang mag-i-install or magda-download. So hi guys! Welcome back again nga to my channel, and for today's video ay re-reviewin natin itong si Supreme Money dahil nga ayan may nag-PM din sa akin, and syempre kailangan natin tong malaman kung legit ba muna talaga bago kayo mag-try. So yun, choice nyo yan kung gusto nyong ipagpatuloy after kong masabi sa inyo lahat about dito sa may Supreme Money. So, ito nga pala ay hindi kailangang i-download. So, ito, pure website lang ako nag-apply. At ito na nga yung makikita nyo sa my website. Ayan, up to 25,000 pesos ang pwedeng ma-loan. And SEC-registered, pero hindi ibig sabihin ng SEC-registered is super legit na. Kaya mas okay na nagtatanong nga muna kayo bago kayo mag-try ng isang OLA. Dahil mahirap na kung nasa inyo na yung pera, hindi nyo na agad-agad yan masusole. Dahil may mga OLA nga na ayaw nang tanggapin once na mai-disburse na sa inyo pag isinole nyo man kasama yung tubo. So dito, nalito lang ako dahil ang loan amount is up to 50,000 pesos. Pero dito, ang nakalagay is up to 25K lang. Pero siguro for first time user, yun na yung pinaka-maximum. Ayan, malalaman natin. And may annual interest rate na 3.5% to 24%. So ito na nga yung mga sasagutan nyo. So una-una na nga, basic information nyo, anong napagtapusan, email, marital status, may anak na ba, and nagba-background check nga sila dito kung may loan ka sa iba, kung may overdue ka, magkano yon at kung gaano katagal. And next na nga about sa work information lang. So ito kaunti lang yung mga sasagutan, and sa may job status. So kahit na wala kang trabaho, kailangan mo pa din tong lagyan. And dito, kailangan nga ng picture ng ID mo and magsa-selfie ka. Kaso medyo madiwara dito, kailangan super linaw dahil hindi ka makakapag-proceed pagka hindi malinaw yung pag-take mo ng picture. And next na nga, 3 contact references ang kanilang hinahanap. So yun na yata yung pinakakaunting contact references na na-try ko. Ayan, hanggang 3. And the rest, diba, puro tigli-5 na. And last part na tayo. So, kung saan mo matatanggap ang iloloan mo dito. So, sa transfer method, pwedeng GCash, GrabPay, and PayMaya. And, ayan na nga. Ito yung expected ko na din na after kong masagutan is, ayan, iengganyahin ka nila na ilagay ito sa iyong home screen. For 90% approval rate nga daw. Pero ako hindi ko naman na ito i-add. And, ito na nga yung lumabas. Meron akong available na credit na 1,000 pesos. Meron pa ako dito nakita sa ibaba na SM Basic. So, kiniklik ko naman, wala naman akong maklik. And, eto na nga, under review na. So, ito ay naka-under dito sa my Supreme Money. And, ang application nga is 1,000 pesos ang application amount and 120 days for 2 terms. Wala ako ditong pinili na term kung saan na tong lumabas. And sa my 120 days, wala din ako ditong pinili. Basta, nag-automatic na lang. Dito, medyo nakakakaba dahil hindi mo sure kung magkano talaga yung matatanggap mo and kung talaga bang 120 days tong loan duration na to. So, ayun, hindi sila transparent kung magkano talaga yung fees. So, totoo nga kaya yun na no other fees. Pero, medyo too good to be true. And, ayan, antayin lang natin. So, nag-antay nga ako dito ng mga ilang minuto. So, ayun na nga. After 3 minutes ng pag-aantay ko is, ayan, after kong ma-under review, ayan, sorry na agad. Na-reject ako. So, ganun lang kabilis. So, ayun, in short, hindi ako na-aprubahan dito and expected ko naman na yon dahil ganito yung mga nakaraan ko na ding na-a-applyan pagka hindi mo na kailangang i-download. So, kung naghahanap ka ng mabilisan is, ayan, choice nyo yan kung mag-a-apply kayo, pero marami din ako nababasa nga dito online na sa may first try nila is
hindi nga sila na-aprobahan. Pero meron nga ako ditong na-search nga online na kahit na daw may overdue ka dito is makakapag-loan ka pa ulit. And may nakapag-try na nga dito na 5K agad ang na-loan niya. O diba? So iba-iba talaga nang na-experience yung mga tao sa may pangungutang. Pero eto nga yung medyo negative dito sa kanila. So yun na, pag-alaman ko nga na kahit na wala pang due date dito is maaari ka na talaga makatanggap ng pananakot. And alam naman na natin yung mga klase ng pananakot na yan. Maaari sa may text, sa may call, at posible ka nga daw na post sa may lugar ninyo. So ayan, grabe nga daw yan manakot. And may mga bastos nga daw talaga na agent. And eto na nga, ang pinakamalala. So, kino-contact daw yung references niya at yung mga Facebook friends niya. Nakakaloka naman to. Ayun, sobra-sobra yung pamamahiya. Bahala kayo kung gusto nyo pa ding mag-try. Basta ako, ayan, share ko lang sa inyo yung mga nakikita ko online and yung mga possible nyo nga nasagutan. Basta yung mga nire-review ko is, ayan, choice nyo pa din yan kung ipagpapatuloy nyo or hindi. Kasi, ayan, may kanya-kanya naman tayo ng desisyon. At eto pa nga pala yung isa. So, gagawa daw sila ng page gamit yung mukha mo at pangalan mo. Then, idadamay daw yung family mo. And nakita ko nga din pala online, syempre naghanap-hanap ako kung magkano yung matatanggap if ever nga na ma-approve ka. So, kung 5,000 pesos nga daw ang na-loan mo ay 3,100 lang ang iyong matatanggap. Pero ang babayaran mo ay 4,950 sa loob lang ng 6 days. So, ayun, hindi talaga super true yung mga pinapakita at medyo nakakalito dahil kabod-kabod na lang nilang pinapakita sa'yo na kung gaano kahaba yung term, yung pagbabayad mo, and kung magkano yung ibibigay sa'yo na amount. So, wala doon nakalagay na breakdown kung ano yung mga fees. So, kagaya nito, may mababawas pero hindi natin alam. Kaya ayon, kung ikaw na nagtatanong is, kung gusto mo pang magpatuloy dito kahit na wala kang trabaho ayan, nasa sa'yo talaga yung desisyon. Ang mahalaga dito is nakita mo kung ano yung possible mo na ma-experience if ever na malate ka dito ng pagbabayad. And kung baguhan ka pa nga lang na nangungutang, mas okay na mag-try ka muna doon sa may mga pinakasubok na matagal nang nag-ooperate, mataas ang ratings. Kagaya ng tala ng Bill is S-Loan, G-Loan, Maya, Easy Credit, ayan, madami yan. Bago kayo mag-try sa mga ganitong bago pa lang na naglalabasan ng mga OLA. So, ayan, choice nyo pa din yan kung gusto nyong ipagpatuloy. Basta lagi-lagi nyong tatandaan na basahin lahat, loan terms and agreements, privacy policy. I-check nyo kung SEC registered. Type nyo lang sa may Google SEC search. May pagtataypan ka dyan ng company and lalabas na dyan kung registered ba isang OLA or hindi. So, ayan lang. That's it for today's video. And para sa akin, kung maire-recommend ko ba itong si Supreme Money is hindi ko siya maire-recommend sa inyo dahil kung, ayan, baguhan ka pa nga lang, mas okay na sa mga super duper okay utangan kagaya ng mga nabanggit ko kanina. So, dun ka muna bago ka sa mga ganito. Dahil baka masyak ka nga sa mga maaari mo ma-experience, lalo na kung new OLA ka pa lang na magtatry. Lalo na kung ngayon ka pa lang magtatry ng mga OLA. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!